Pagkipot pa sa mga kupunan, hindi pa siya gustong madraft ng Utah Jazz. Sa kanyang debut mga idol, 8 puntos lamang itong si Ace Bailey. 3 out of 13 sa field goal attempt niya, 7 rebounds, 1 assist and 1 block sa kanyang Summer League. Nagtapat ang number 3 and number 5 pick sa labang ito mga idol. Kinalaban nga ni Ace Bailey ang number 3 overall pick na si VJ Edgecombe. Shooting guard po ang kanyang posisyon. Meron siyang 28 points, 13 out of 26 sa kanyang field goal attempt, 10 rebounds, 4 assists and 2 blocks. Samantalang si Ace Bailey, 8 points lamang. Kung ganyan ang pag-uugali mo, yung attitude mo, sana sa laro ay dapat galingan mo. Kaya sa puntong ito mga idol, kung pagbabasehan lamang ang kanyang unang laro sa Utah Jazz, ito ho'y nakakahiya para sa kanyang parte. Gayon pa man sa kanyang unang aksyon, naka-standing ovation pa nga siya galing sa mga fans ng Utah Jazz. Ito ho'y nagpapahiwatig ng kanilang mataas na ekspektasyon sa rookie si Ace Bailey. Pinatawag naman ng Golden State Warriors ang Lakers sa kanilang sagupaan sa California Classic. Warriors 89, Lakers 84 mga idol. Naging balanse ang offensive execution nitong Golden State Warriors. Lahat ng 10 players ay umiscore at makalaro. Itong si Jackson Rowe 13 points, Isaiah Mobley 13 points, Blake Henson, Jaden Shackelford 12 and 11 points. Para sa Lakers naman nagbabaga kanina itong si Cole Swider 24 points, 8 rebounds and 6 3-pointer. Samantalang si DJ Stewart 20 points and 6 assists. Si Dalton Knecht naman ay masyadong nag-i-struggle 3 out of 13 and 0 out of 6 sa 3-point line. 10 puntos lamang po siya. Bakit nga ba natalo ang Los Angeles Lakers mga idol? Ang kalaliman ng rotation ng Golden State Warriors ang siyang nagpanalo sa kanila. Napag-iwanan ng Golden State Warriors ang mga individual performances ng Los Angeles Lakers. Mayroong mga good looks ang offensive firepower ng Lakers na sina Swider and Stewart, pero kinakailangan nila na maging consistent. Para sa Lakers, kinakailangan nilang i-improve ang kanilang shooting efficiency at yung kanilang depensa sa susunod na mga laban. Kabilang po yun sa mga factors kung bakit sila ay natalo. Magsusugal pa rin po ang Milwaukee Bucks kay Kuzma kahit na hindi man naging maganda ang pagtatapos ng kanyang NBA season para sa kanila. Sa playoff mga idol, inaasahan nga na siya mismo ang tutulong kay Giannis pagkatapos na ma-injured si Damian Lillard. Kaso inalat ng inalat itong si Kuzma, puro turnover, puro kamalian. Parang hindi na veterano itong si Kyle Kuzma sa kanyang pinagagawa sa Milwaukee Bucks mga idol, parang rookie siya doon. Gayon pa man, hindi siya susukuan ng Milwaukee Bucks at patuloy pa rin na magtitiwala sa kanya para sa susunod na season. Malaki pa rin po ang tiwala nitong Milwaukee Bucks na itong si Kyle Kuzma ay magiging high volume na scorer at isang magaling na defender para sa kanila. Kung hindi makakakita sa ngayon ng isang veteranong gwardya o point guard ang Milwaukee Bucks, kinakailangan talaga na magdoble kayod itong si Kyle Kuzma para matulungan si Giannis, dahil kung sakaling hindi, syempre isa lang po ang ibig sabihin niyan, posible siyang i-trade sa susunod na off-season.